magandang araw! Maligayang pagdating sa Edukasyon sa Pagpapakatao, Baitang 10. Para sa inyong unang gawain, sagutan ang paunang pagsubok. Bilugan o isulat ang titik ng wastong sagot sa inyong gawaing pagsasanay. Unang tanong, ano ang kasing kahulugan ng pananagutan? A. Kalayaan. B. Paglilingkod. C. Pagmamahal. Letter D. Responsibilidad. Ang tamang sagot ay letrang D. Pangalawang tanong, ano ang itinuturing na mabuti? A. Ang pagkakaroon ng pananagutan. B. Ang pagmamahal at ang paglilingkod sa kapwa. C. Ang kakayahan ng taong pumili sa panig ng tama at mali. Letter D. Ang magamit ang kalayaan ng tama ayon sa inaasahan. Ang tamang sagot ay letrang B. Pangatlong tanong, sa anong paraan na ipapamalas ang paggamit ng mapanagutang kalayaan? A. Tumutugon ayon sa pagpapahalaga. B. Inilalagay ang sarili una bago ang iba. C. Kumikilos ayon sa sariling katwiran. Letter D. May kakayahang kumilos ng rasyonal. Tamang sagot ay letrang D. Pang-apat na tanong, paano na ipapakita kung responsable ang isang tao? A. Nagpapalipin sa sariling kapritsyo. B. Pagkakaroon ng kakayahang kumilos. C. Binibigyang katwiran ng kanyang kilos. D. Tumutugon sa objektibong tawag ng pangangailangan. Ang tamang sagot ay letrang D. Para sa huling bilang, ang salitang mananagot ako ay nangangahulugang patlang. A. May pagpapaliban na harapin ang resulta ng kilos. B. Maiiwasan ang resulta ng kilos kung kinakailangan. C. Kailangang harapin ang kahihinatnan ng kanyang ginawa. D. Nasa tao mismo ang pinagmulan ng kanyang kilos. Ang tamang sagot ay letrang C. Para naman sa inyong balik-aral, suriin ang mga larawan at bilugan ang mga salita sa loob ng kahon na naglalarawan ng angkop na damdaming sumasalamin sa mga ito at sagutin ang tanong. Mula sa mga salitang mabilugan, pumili ng maaaring iugnay sa paksang tinalakay sa Module 11 ang tunay na paggamit ng kalayaan at ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili. At narito ang isa sa mga suhestyong sagot. Dumako tayo sa inyong aralin. Kalayaan, tawag ng pagmamahal at paglilingkod. Halika, pakinggan natin ang dialogo. Ayon kay Lipio 2004, ang tunay na kalayaan ay hindi sariling kalayaan ng tao na hiwalay sa sambayanan, kundi isang kalayaang kabahagi ang kanyang kapwa at sambayanan. Ang nangangahulugan ito na ang tunay na kalayaan ay ang paglalaan ng sarili sa paglilingkod, pagmamahal at pakikipagkapwa. At ang magandang halimbawa po nito ay ang ating mga Red Cross volunteers na mas piniling maglingkod sa mga nangangailangan. Tama! Dahil meron silang pananagutan. Ang pananagutan ay tumutukoy sa dapat gawin ng isang sektor o tao para sa kanyang bayan at kapwa. Kakambal na ng kalayaan ang responsibilidad at pananagutan.
At salungat naman nito ay ang mga taong nakakikita na nang nangangailangan ay pikit mata itong tinatalikuran. Tama! Dahil hindi nila naisasabuhay ang diwa ng kalayaan na maglingkod at magmahal. Alam nyo ba ang paliwanag ni Johan sa dalawang uri ng pakahulugan sa pananagutan na nakaaapekto sa ideya ng kalayaan? Narito nga pala si Johann Gottfried von Herder ay isang Aleman na isa sa mga pangunahing interes ay ang philosophy of mind. Ma'am, ang isa po ba nito ay ang malayang kilos ko? Mananagot ako? Tumpak! Yan nga! Ibig sabihin yan, nagmula sa iyong sarili ang kilos. Nangangahulugan ito na kailangan mong harapin ang kahihinatnan ng iyong sariling kilos o ginawa. At ang bagamat ako ay responsable sa aking ginawa, hindi nangangahulugan na ang kilos ay mapanagutang kilos. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng pangalawang pakahulugan na ito sa pananagutan ayon kay Johan? Ma'am, ang ibig sabihin po may kakayahan ang gumawa ng kilos na bigyang dahilan ang kanyang kilos ayon sa hinihingi ng sitwasyon o pagkakataon. Tama! Ito rin ay humihingi ng pagpapalit ng fokus sa buhay na may pagpapahalaga sa kapwa at paglalagay sa kanila una bago ang sarili. Ma'am, maaari po bang magbigay kayo ng halimbawang sitwasyon upang lubos kong maunawaan kung bakit ito nakaaapekto sa ideya ng kalayaan? Yun lang ba? Narito ang halimbawa. Si Ella ay isang SK chairman. Binigyan siya ng pondo para sa Pakalog Festival. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng virus na naging dahilan upang hindi matuloy ang nasabing pagdiriwang. Dahil dito, napagpasyahan ni Ella na gamitin na lamang ang pondo kahit walang pahintulot ng kanilang pamunuan upang ipambili ng relief goods para sa kanyang mga kabarangay. Ngunit, sa palagay nyo ba, tama o mali ang naging pasya ni Ella na isang SK chairman? Para po sa akin, tama ang naging pasya ni Ella dahil ito naman po ang hinihingi ng sitwasyon at hindi na rin natuloy ang pagdiriwang na paglalaanan ng pondo. Para naman po sa akin, ito ay mali. Sabi nga, the end does not justify the means. Mali ang pamamaraan kahit maganda pa ang layunin dahil si Ella ay nasa isang organisasyon na kung saan mahalaga ang saloobin ng bawat miyembro, hindi ang sariling kagustuhan. Maliban dito, ang organisasyon na ito ay kanyang unang kapwa na dapat pahalagaan. Sa desisyon ni Ella, malinaw na ito ay mali. Dahil ang tunay na responsableng tao ay itinutuon ng sariling kilos bilang tugon sa kung ano ang tama ayon sa tawag ng pangangailangan ng sitwasyon. Ibig sabihin po ma'am ay may pananagutan si Ella sa pagpapairal ng kanyang sariling kilos at hindi niya maiiwasan na harapin ang kahihinatnan ng bunga nito dahil sarili niyang desisyon ang pagbili ng relief goods sapagkat hindi rito nakalaan ang perang ito. Oo, meron. Dapat isinasaalang-alang ang mga salik sa konteksto ng sitwasyon bago ang pagsasagawa ng kilos at hindi ang pagpapairal ng sariling kagustuhan. Sapagkat ang makatwirang kilos ay humihingi ng pagiging malaya sa pagiging makasarili. Mahalagang maunawaan ninyo ang ideya ni Johan sa dalawang pakahulugan sa pananagutan na nakaaapekto sa ideya ng kalayaan na ang malayang kilos ko, mananagot ako, ay pananagutan na walang tuwirang dahilan
Kung kaya, ito ay subjektibo kung saan puso ang mas pinapairal sa paggawa ng kilos. Kung gayon, ang bagamat ako ay responsable, ay kilos na pinaiiral sa obyektibong paraan. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng isip patungkol sa kilos na gagawin dahil sa puntong ito, maliban sa mapanagutang kilos, ay mahalagang mabigyan ng dahilan ang kilos o ang justifiable reason. Tama, magaling. Pero, paano ba nauugnay? Ma'am, naiuugnay po ito sa pamamagitan ng batayan ng pagpili ng tao gamit ang kanyang kalayaan ay may kaakibat na pananagutan. Magaling. Ano naman ang hindi mabuting maitudulot kapag hindi natin ginamit ng tama ang ating kalayaan? Magdudulot ito ng kapahamakan dahil nawalan ka na ng kontrol sa iyong kilos o pagpapasyang ginagawa at lubos na naaapektuhan ay ang ating kapwa. Tama! Tandaan lamang natin na gamitin ng tama ang kalayaan para magmahal at maglingkod sa ating kapwa. Ngayon, dumako tayo sa paglalahat. Mula sa paksang ating tinalakay, sagutin ang mga katanungan at maaaring isulat ang inyong sagot sa gawaing pagsasanay. Unang tanong, masasabi mo bang tunay na malaya ang isang taong nagagawa anuman ang naisin niya? Bakit? Narito ang suhestyong sagot. Pangalawang tanong, paano nakatutulong sa kabataang tulad mo ang pagiging mapanagutan? Para naman sa inyong pagpapahalaga, dugtungan ang sumusunod na mga pangungusap upang makabuo ng makahulugang pagsasabuhay ng pagkatuto. Narito ang halimbawa ng sagot. Ayan, pinabati kita. Narito ka na sa panapos na pagsusulit. Basahin at unawain ang sumusunod na tanong. Bilugan ng titik ng wastong sagot. Ano ang itinuturing na mabuti? Tamang sagot ay letrang B. Ikalawang tanong, ang salitang mananagot ako ay nangangahulugang? Ang tamang sagot ay letrang C. Ikatlong bilang, sa anong paraan na ipapamalas ang paggamit ng mapanagutang kalayaan? Letrang C ang tamang sagot. Pang-apat na bilang, bakit sinasabing ang kalayaan ay kakambal ang pananagutan? Ang tamang sagot ay letrang D. Para sa huling bilang, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kalayaan ng tao? Ayan! Sino kaya sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? Kung gayon, binabati kita.